sila nakabalik sila. Salamat. Kay last Sunday na ay kasal siyang igsoon. So, mo nang karon sila nakabalik. So sa mga bisita, welcome. Salamat kayo and salamat sa Ginoo sa kadaogan sa atong Thanksgiving Sunday. Amen. Malagi na, we're so happy during that Sunday, but there are things nga dili gyud nato makontrol ang Ginoo ra gyud kay balo. And kabalo man ta nga tuigsoon ibalik na sa langit. So, salamat sa inyong suporta sa inyong sa family nilang doktora especially. And every night naamo dito. And salamat sa pagampo. And salamat sa nagdala og mga pagkaon. And salamat church, salamat. Actually, ga-obserbar ako sa inyo ha every time mo adto mo dito nga kana bitong kanang nighuman sa wali, ingnan nako sila nga tabang mag-serve. So wa may laing mas maayo nga kita gyud mo serve. Amen. So mao gyapon atong buhaton serve ta sa mga higala dai nighuman hipos and at least ang inyong presensya dako na siya comfort sa family nila doktora. Pray, continue to pray, especially kang doktora, Arian, Clyde, ni Andrea, and yes, mamiss nato ang tao. Miss nato si Adam, but wa pa ko exact nga answer nga gikan gyud Sige lang karon sa wali. I hope this will give us comfort and nausab ang naakoy waling unta nga gi-prepare para sa Ginoo, but I think that's not suitable for this moment or for this time. But thank you church. And by the way, every night naapatay service, karong gabi ako'y magwali ugma, naay magwali ugma sa gabi. Last night na ugma dok no. Dayon Tuesday, there's no change of the schedule. It will be 9 o'clock in the morning dire. Usa nato naay service, dalo na 9 o'clock padong sila dire. Pag human dire dito na dayon sa Bulod public cemetery na ay bag-o nga sementeryo. Favor gihapon gikan sa Ginoo na ang nanggang mayor nga gipagamit. So pray na to. So Tuesday and last nga service dire sa church, I'll be preaching and I pray nga naamo at least maka hatod. Dili ta mo kuyog ha. Kay maghuot tas lubnganan. Minsan mo kuyog as lubong dili na sayop na nga hatod lang ta. Amen? So unya then praise nato padayon then yes, by the way, anniversary day karon nila Pastor Jerry, second church anniversary. Salamat sa Ginoo sa Truth Bible Baptist Mission, Dalama Tubod. Salamat sa Ginoo nga gracious Ginoo, they're growing and anniversary nila. Ang uban ganing mga ladies, moadto dito nighumag service, then niguman balik ra sad kay pagka hapon simba sad sila dire. So let's pray, continue to pray nga Ginoo ang padayog bless. Okay, and continue to pray sa mga needs, labi na sa family ng doktora. And balik ta Wednesday service nato, then Friday prayer meeting, dayon next Sunday supposed to be na-on-site training sa katong approach sa mga bata gal nang apiki man sa schedule gyud gistorya mi ni Pastor Kiding ko lahi man gyud man gyud kayo sa schedule mo nang akong balibaran na lang kay Wednesday yung tato dayon naamtay serbisyo dayon kung human sa classes sa mga bata from ages 12 to 13 sad sila si tawag ni alas 5 dayon alas 6 service so piki gyud and nasa gitugod sa Ginoo so pray na to. And mga bag-o ni silang first time ni sila or kung last time nakaare kuyog nimo sila duha. So welcome din nato atong visitor si picture ko palihog si Jay og si
Tindog paliog si Jay ug si Chris. Welcome sa Truth Baptist Church. Pagumangkon ni ano limot ko sa ngalan. Maayo ko gano. Ma'am Weng, yes. Si Ma'am Weng, member ni Pastor Joey, nakabanaog, taga Samis, and dito siya nabaptizan sa Pasay. And nasa ron diri sa Mukas, mo nang Kuyog Jay, and welcome sa Truth Baptist Church. And unyang hapon, naagyapon tayo service. Pastor Kiddy will be preaching, and pray ta padayon. And by the way, kini seryoso niya, before mo sakay sa inyong sakyanan, motor sa dili, ampo mo. Amen? Nga Lord, please protect us. Naam gyud mga drivers nga walay buot, walay protektahi ko Lord. Bisan wala mo klarong ang uban sa inyo, I know nga dili wala pa gid na-establish yung prayer life, but before mo sakay sa sakyanan, mag-drive mo 4 wheels, 2 wheels man, pray mo sa Ginoo, Lord, please tabangi ko, protection ko kung asa ko moadto ron. And that's my prayer every day, every morning. Di ko mag-limot ana nga magampo ko sa Ginoo kinsay mo biyahe, kinsa may nga protection ni Lord, labi na ang layo o gadtuan. So kita pod napod tay part. Amen? Praise ta. Manang padayon ta, and sa tong theme karon nga year, focus. Padayon tag-focus, dapat nato focus. And by the way, salamat sa inyong offerings, sa inyong Thanksgiving offering. To God be the glory. Palakpakan na to ang Ginoo, amen? Kaana ko, Lord, salamat, Lord. Dili. Bisag ako, makaana ko, Lord, salamat sa iyong gitugot karon nga tuig. Sa Diyos ang himaya. Kaana ko, salamat. And every year, ga-increase ang atong offering. And bisag taas ang palaliton, pero ang Ginoo, through sa inyo sunod mo sa iyang commandments o sa iyang gusto mong blessing, diha man na sa inyo moagi. Salamat nga gracious Ginoo ang atong offerings gapadayon. So mo nang sige ayaw kalimot kuag tithes, offerings, pasalamat sa Ginoo nga this week, every week nga gi-bless mo sa Ginoo. Mo nang ibalik nako ang unsay dapat ang para sa Ginoo. Amen? So salamat sa inyong Thanksgiving offering, and padayon ta kay daghan tag mga buluhaton karon nga year, and mudugang tag mga equipments, gaano na mig unsay mga cameras paliton para sa atohang online. So dito maglangan manindog ta 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 11. We will read this responsively. I'll read verse 1, you'll read verse 2 until mahumanta sa verse 11. Nana? Okay, mabisaya man, may English man yung Bible, pause mo og ay period, comma, semicolon para dungan ta. 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 11. Verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Verse 5, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.
And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, who raised the dead. Verse 11, nung ano na to, ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us, by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Lord, thank you for today. Thank you for this morning. Gahangyo mi padayon, Lord, nga imo tang iway ang ulan para, Lord, nindot ang pagsimba. Pero salamat kay Lord, bisan ulan, naa imong mga katawhan, nipili nga mosimba dire. I pray, panalangini sila padayon, i-bless, Lord, ang ilang trabaho, negosyo, ilang pamilya, ayaw sila kalimti. O I pray, salamat sa mga bisita nga naakaron. I pray nga buksan ang ilang hunahuna, ilang kasing-kasing. O I pray, Lord, i-bless din mo mensahe. Padayon mi o panayon comfort ang family nilang Doktora, kuyog nilang Arian, ni Andrea. Pray mi padayon as sa church. Salamat sa suporta. Ug kami padayon ang among kasing-kasing. Wala mi ingon nga nalipay pero nasubo mi nalipay mi nga nakapahulay ang imong isuon, pero naay mga butang nga dili pa namo masabtan as of now, but salamat sa imong pulong. I pray, bless, Lord, ang imong mensahe karon. Holy Spirit, guide my lips, my mind, and everything, Lord. Kay dili lang ni para sa family nilang Doktora, kundi naay sa panahon niya moabot ang panahon nga naasad one of our members nga mawad-an sad og kauban sa ilang family, at least magamit ni nila ni nga mensahe, Lord. So, Lord, salamat kayo. Salamat sa mga special numbers. Salamat sa choir. Salamat sa offerings. I-bless, Lord. Salamat kayo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen, amen. Lingkod. Okay, the title of my message this morning, God's Purpose and His Comfort in Our Sorrow. Unsa maging purpose sa Ginoo, dayon, unsa may comfort nga moabot ang kagulanan. Why? Every life begins with tears. Tinod na, ang kinabuhi magsugod sa luha. Tears were part of your first moments on the earth. Yes, ang luha, kining luha nato, mo ni siya unang parte sa atua diri aning kalibutana. And they were part of mine. Why? The first cry is necessary as the lungs take in oxygen and life outside the womb begins. Kaya nga naman, kung dili, mabito ng anak sa bata, ila ng bunalan ang lubot, kaya nga naman, para mo hilak, kay the first cry is necessary as the lungs take in oxygen and life outside the womb begins. Mo nang kasagaran yun, ni katao sa mga bata, mahilak, kaya nga naman, nighilak diha na dayon, day ang ilang una nga ginhawa sa ning kalibutan diha mag-start. So dako kay part ang luha. However, tears don't just mark the beginning of our lives on earth. Throughout our lives, we continue to face suffering. Yes, as we journey this life, naagi mga sufferings, naagi mga itugot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Every life knows its share of sorrow. Lain-lahin taog bahin sa kagulanan. Siguro sa family nila karon sila ang nag-uol. Pero moabot sad sa panahon nga naa say member niya sa atong family nga mawasad. Every person experiences pain. Kinsa may wa kaagig sakit dire. Sakit oy. Kitang tanan, makaagi tag sakit. Suffering, trials, tears, these are all part of the human experience. Hoy, parte ni siya sa atong human experience. Nga,
masakitan ta, muhilak ta, parte ni sa. Kaya nga no, kung dili ka masakitan, buot pasabot, wala na kay kinabuhi. Patay na ka. So as long as you live, na good. Na ay madonggan mo mga istorya nga di maayo, na ay daghan nga part. Why is that? Why does God allow people to suffer? Nga naman, itugot man sa Ginoo nga mo suffer ang tao to experience pain. Nga, di lang bala pwede nga, puro na lang unta lipay, puro na lang unta nindot untang kinabuhi. Pero why is that people suffer and experience pain? And not only that, ang pinakasakit, tragedy. What is tragedy? The less that you expect sa tao ba nga mawaan ng adlaw. Kanabi ito, wa ka expect nga mawa siya, mo na'y tragedy. Sudden. Mo na'y pinakasakit. And tears. Mo nang Job and his friends struggled with that old age question. Even Job, we know what happened to Job. Gasigi siya, ganong na may sufferings, ganong na may pain, na may tragedy, ganong na may luha. And Job, after losing everything, he had concluded. Job chapter 1 verse 21, open your Bible. Job chapter 1 verse 21. And it's very, for us, it's hard, but and said, naked came out of my mother's womb. Og miingon si Job, hubo ako nga migawas sa taguangkad sa akong inahan. Og hubo ako nga mobalik dito. The naked shall I return thither. Listen. Ang Ginoo mihatag. Paminaw, ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan, siya ang muhatag nato kinabuhi tanan. Og ang Ginoo sad ang mukuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. How can you say praise God during these trying times? But for us nga niaging na wadaan og kauban sa pamilya, sakit. Sila ati Merlin at ati Maling, nawadaan sila lulapin na. Si Ma'am Ann, nawa sa ding papa. Si Brother Jinggoy, si Lulina. Hey, paminaw, ang Ginoo mo maghatag, siya po ang mukuha. Why? Because we all know nga padung gyud ta diha. Walang takabalog kanusa. Kay why? It is appointed unto man once to die after this judgment. But pasabot, appointed time. There is an appointed time sa tao. Muabot yun. Mo nang si Job, pagkadungog niya, nga nahurot ang iyang hayop, nahurot ang iyang mga anak, nahurot. Naingon siya, naked shall I return thither. The Lord gave. Ang Ginoo mo'y naghatag. Ang Ginoo sa namukuha. Blessed be the name of the Lord. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Yes, it's hard to say and praise God during these trying times. But I praise and thank God during these trying times. Si Andrea, kitaan gyapon nako, kuskus gyapon sa tawag na violin. I told Arian Friday night, yan, pwede ka nga dili mo conduct sa choir, pwede ra record ang choir, pwede ra walay mag-conduct. But na-amaze ko and I was happy nga ni-conduct siya. Why? Because life must go on. Even doktora, ingan ako siya, Dok, pwede ka dili mo tudlo karong Sunday. Siya, dili, Pastor, mo tudlo gihapon ko. Kaya nga nasabtan. Maminaw,
Ang atong sabton dere nganong mutugot man ang Ginoo nga ni tragedy, na mutugot kay ngano man ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo say mukuha. Sakit lang. That's the only thing. Job's words are a reminder that God's name is to be praised regardless of the tragedy in our lives. How can you praise God nga naay namatay sa imong ano? Ang uban siguro sa inyo, dili mo simba. Ang uban siguro sa inyo, dili magpakita sa simbahan. Sige lang, kayo namata. Pero sila, kumplito. Job's word are reminders that God's name is to be praised regardless of the tragedies in our lives. Wa man tay control, anak. Ang Ginoo may naa sa nag-control sa tanan. Manang, the disciples also wondered why there are suffering. Ngano na may suffering? One day as they were walking along with Jesus, they came across a man who was born blind. Nakakita sila tao nga, pagkatao nga, buta siya. They asked Jesus, John chapter 9 verse 2, and his disciple asked him, saying, Master, who did sin? Kinsa may nakasala? This man or his parents? Kinibang tao nga buta siya or ang iyang ginikanan? That he was born blind, nga gipakatao siya nga buta. Verse 3, Jesus answered, neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. What pasabot? And the Lord presided to give sight to these blind eyes. Giayo sa Diyos ang katong buta nga tao. Through that healing, we are reminded that we are too were blind. Yes, sa una, parehas ta. Spiritually blind ta. But praise God and thank God, we received Jesus Christ, nakaangkon tag kaluwasan. And we were spiritually blind until God in grace brought conviction of sin and the regenerating power of the Spirit into our lives. Sometimes, listen, God allows suffering just to reveal His glory. Para makita ang iyang, sabi sa glory? Kahimayaan or himaya. To reveal that His strength, paminaw, is indeed made perfect in our weakness. Nga, maluya tao say kay makadungog tag nga mga balita, pero the more nga maluya ka, pero ang sustaining grace o ang strength sa Ginoo, mo'y maglahotay, maghatag na tugloy. And other times, God uses our suffering to draw us closer to Him. Nga, the more ka nga itugot sa Ginoo na mga suffering and tragedies, the more ka nga mupaduol sa Ginoo. Why? At is often in the tragedies of our lives that we experience the great spiritual growth as we realize our own weakness and lean upon the Lord for His strength. Yes, this is true in my life. Since nga nawa si Daddy, kaanak ko, ako man ay pastor, dili pwede nga dili ko mutubo spiritualan. Subot pa sabot, naaday itugot ang Ginoo para ang iyang himaya mo'y madayag ba? Para kita pod, dili ta nga magsalig sa atong kagalingon kusog, kung dili, musandig ta sa iya. And you don't realize, experience the greatest spiritual growth. Ningon lagi ko, siguro kung wa pa si Daddy sa ron, dili ko yung ani nga mamature dayon, mura kog nalutas ba? Kana bitang wa na kay ginikanan, malutas ko eh. That's physical ha. More on spiritual. Kaya nga naman, mahiman to sa una, moingon ko, nabitaw si Daddy magampo. Uy, karon wala na si Daddy magampo, ikaw na. Every time na problema nga, madunggan ako, kami na yung mga tubang. Mga namin ni Pastor Kidi, okay ra na kay siya mo trabaho sa siya. Kung nasi problema madunggan ni Kalunes, mulakaw siya, mubalik na sa Biyernes. Ang naman, okay ra to kay naman si Daddy. Karon, nawala na si Daddy, wala pa gyud si Mama.
The greatest spiritual growth, as we realize our own weakness, and we lean upon the Lord for His strength. Nga wa gyud kay lain kuan og kusog ang Ginoo ra gyud. Asa man ka mga yung kusog be? Sa Ginoo ra. Nga moingon ka ba, Lord, dili biyan ako ni kaya, Lord ha? Dili biyan ako ni kaya, Lord ha, nga magdala kog simbahan. So, the more kang mosandig sa Ginoo. Mao sana, the more nga itugot sa Ginoo ang naa kay tragedies, mga problema, the more ka paduol sa Ginoo, ayaw palayo sa Ginoo. I was watching, ayaw magtuuan ng mga salida nga ng hunghang ng rewind. I was watching yesterday, kay na-curious ko ba? Hoy, basta hinimo gani sa mga Tagalog movies gani, mahayo nila ang Ginoo. Hoy, dili angay ta mumahay sa Ginoo, oy. And we don't have the right nga mumahay sa Ginoo. Nya tawgon pa nila si Jesus Christ Lords. Ku ammo may gabuhat aning blasphemy man eh. The more ka nga magpaduol sa Ginoo. The more ka nga, hey, ayaw pang luod sa Ginoo, ayaw palayo sa Ginoo, the more ka muduol. Kaya nga naman, ang Ginoo may nagtugot, ang Ginoo may naghatag, siya po na maghatag sa tuwag kusog. It's been how many years nga na since nawala si Daddy sa strength ng gihatag, mahimo bago na namo kay maayo ming duha ni Pastor Kidi Diloy. Every day, sandig. Still, at other times, we suffer because of the conflict between good and evil, between God and Satan. Perhaps nowhere do we see that more clearly that in our suffering of Job, he was a righteous and godly man. But the devil said, the only reason Job was righteous and godly is because the Lord had blessed him with many material things. Sultian ta ka, paminaw. Kung tugutan bitaw sa yawa, sa Ginoo ang yawa, panitan kita sa yawa. Hoy, walay maayong plano ang yawa sa atong kinabuhi. Sumagod. Sa mga tao tanawa, gidula-dulaan lang niya mga tao. Pasyabuhon niya, pabisyuhon niya, para mamatayog sa'yo. Walay maayong plano ang yawa sa atong kinabuhi. Mo nang ningon siya sa Job chapter 1 verse 11, put forth thine hand and now and touch all that he hath and he will curse thee by the face. Tanawa gani, kuwaagi ng proteksyon ni mga diha Diyos. Di ba, iya kang balikason ka or dili nakatuhuan na ni Job. The tragedies that came into Job's life were a result of the great spiritual battle that rages all around us. Hey, naay spirituhanong gubat. Satan desires to do to us what he did to Job. Kung unsay gidesire niya kang Job, mosa na ang iyang gusto sa tuwa. Giingnan bitaw ta mo kung ang Ginoo lay mo tugot. But in that great battle, he who is in us is much greater than he who is in the world. Amen? 1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Mas labaw ang atong Ginoo kaysa aning Diyos aning kalibutan nga mao ang yawa. Tinuod biya. Katubi tong naay demon possessed diri, kaanak ko ba? Hala, kung dili day gamhanan ang Diyos nga atong gituhuan, dili takabadlong. Og dula-dulaan lang. Could you imagine, sudlan ka sa yawa? Pastor, tinuod na, huy, wala ko nag-joke, huy. Kakita, bitaw mo atong mauring diri, bitaw. Kagamay atong babae. Muana lang itong kalit, ay. Muana ito, muana ito, murag ka ng Dragon Ball Z ba? Mga din siya, tanawon din kanya,
Ang uban gyud sinyo suka gyud diri. Diri bitaw. Diri gilingkuran diri. Giano bitaw siya. Ang uban sinyo dagan-dagan man gani. Pero to God be the glory. Ang yawa dili kadaog sa Dios na to nga naa sa to tinud-anay. Could you imagine binuangan lang ka? Sudlan ka? Niguman ko na to niya, maingon din siya, naunsa di ko day, kapuyas akong lawas eh. But greater is He that is in you than He is that is in the world. Mo nang siguraduan nga naa kay Jesus Christ mo kasing-kasing. Kay kung wa, agoy. The intercession of Christ is far greater than the accusation of the evil one. Yes, mo na ningon siya sa Luke chapter 22 verse 31 and 32. Og ang Ginoo mingon, Simon son emon tan-awa si Satanas nagtinguha sa pag-angkon kaninyo aron nga siya moayag kaninyo sama sa trigo. But I have prayed for thee, verse 32, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Apan ako nagaampo alang kanimo nga ang imong pagtuo dili mapakyas. Ug sa diha nga ikaw mahibalik na liguna ang imong igsuon. Naay dili maayong desire ang yawa sa tuwa. Mo nang naghulat lang siya o masayop ka o mansa. Other times, suffering is allowed just to remind us how fragile and brief life really is. In Jesus' day, there was a larger tower in the town of Siloam. One day, the tower fell down and 80 people lost their lives. Jesus warned his disciples of the brevity of life, shortness of life, and the great need of repentance and faith. He said to the people, Luke chapter 13, verse 5, I tell you, nay, but except you repent, ye shall all likewise perish. Kung dili ka maginulsol, mawa sa ka. Young people, paminaw, it seemed as you thought, that's thought. In the prime of life, you are indestructible. Paminaw mga people, basig sa prime sa imong kinabuhi ba, okay ra ko ay, mo simba kong sa dili ko magseryoso sa ako pagkakristohanon, dili ra ko. Basig ato ka, indestructible ka. Kasagaran na ba sa mga people, badlungon ba? Unya na lang ko magtarong, kung maminyo na ko, unya na lang ko magtarong, kung magano. Hoy, maybe you, in the prime of your life, you are indestructible. Mudula sa kong basketball, unahon sa nakong basketball kaysa simba, labasin, katuo ka na. Yet, tragedies happen to remind us that none of us are guaranteed a view of us of the sunrise tomorrow. Nga na yung mga tragedy, nga may tabo. Yes, naasa diha, gitulis sa tukuran, atong wedding coordinator. Sakit to. Gipusil siya, gikuha ang iyang motor, patay. Nga naman, nga nang itugot pa ng mga tragedya. Why? It's to remind us that none of us are guaranteed a view of sunrise tomorrow. Basig dili ka maabtag sidlak sa adlaw. Ang uban, nasay, katong sa Davao, kid, unsay sakit ato? Ito si John. Cancer? Okay. Bata pa to, no? 38. 28. Cancerous gyapon. Potential nga tao. All of us, no matter what age we may be, paminaw, need repentance and faith in Jesus Christ so that we are ready to meet Him when the brevity of kamubo of this life ends. Hoy, siguro abya nga nakadawat ka ni Jesus kay o na kay relasyon niya. Nga, makaingon ka ba? Yes, mag-uol me. Pero one thing, mo comfort na mo, yes, someday magkita rami ni Adam dito sa langit.
Okay, si Adam, kinidawat pa tos Ginoo. Ay, I'm sure man ko, anak tos Ginoo. Pero basig ikaw ba? Gatuo siguro ka, nga anak kas Ginoo niya, dili di ay. Hoy, sigurado abi ha? Kay wala na ba'y rewind sa leader na. Sa leader na ha? Wala na yung second chance. Munang sigurado agad nga na kay tinud-anay gyud ang imong pagdawat ni Jesus Christ. Nga nakasabot ka, nga tungod kay makasasala ka, dili pwede nga ako may muluwas ako galingon. Munang nanginahanglan kog Jesus, nga mo'y nagpakamatay, mo'y nagbayad sa akong mga sala. Gidulan niya ang hamili nga dugo. Ang ako lang, akong tuhuan, put, nimo ang pagsalig sa iyaha. Muna nakaangkot tag kaluwasan, dili karon sa dihang mamatay ta. Kay kung karon, unsa man ta immortal? Sa dihang. Kay nga naman, we believe that there's a life after death. Naapay kinabuhi human aning kamatayon. Also, sometimes sufferings allowed just to remind us that we don't know all the answers to life, nor do we need to. Yes, usahay i-allow ang sufferings kay we don't know all the answers to life. Wa ta kabalo. Ngano gikuha si Dadig sayo, ngano gikuha si Pastor Kubig sayo, ngano gikuha si Pastor Nap og sayo. We don't know the answer to life, nor do we need to know. Nga kinahanglan nato may balan. Maybe we have lots of questions in our mind. Why is it that of all the people si Adam pa man Lord? Siguro, mangutan na ta, di ba? Yes. Pwede man tatong mga bugoy-bugoy diya. Ano sa tanan? O kung pagkatumba niya, then we speculate, answers unta, wala na lang siya nagmotor during the time. Kung balaan pa. O kung pagkatumba niya, nganong wala man ang front sa helmet ang nabuak, nganong na pakong man siya niya, diretso diri ba? Daghan tagpangutana. Even though I don't have the exact answer to all the questions that we want to ask, daghan tag mga pangutana, but one thing I'm sure is found in answer Deuteronomy 29:29. Ablihin yung Bible. Deuteronomy 29:29. Maminaw. Kay moabot ka ni. Naay niya panahon nga, dili lang niya sa amua niya, dili lang niya sa ano. Maminaw. The secret things belong unto our Lord, our God. Paminaw ha? But those things which are revealed belong unto us, unto our children forever, that we may do all the words of this law. Ang sikretong mga butang, iya ngadto sa Ginoo nga atong Diyos. Mo nang dili gyud ta kabalog unsay exact answer sa mga pangutana nato humanly. Kay nga naman ang Ginoo rin nakabalo ana. Og ngadto. That verse reminds us that although we need to know the secret will of God, we know His revealed will. We don't know the reason behind every painful circumstances in our lives, but we don't know how God wants us to live. Nga wata kabalo kung unsay mga circumstansya gitugot niya, pero ang gusto niya, unsaon nato pag-respond. How we want to live. God, consequently, we are to live, listen according to God's law and His Word. Nga, diri na nato ma-apply dayon kung unsa ang atong gibasa, kung unsa ang atong memorize, kung unsa ang atong nadunggan when it comes sa tragedy or mga pains nga imo niyang maabtan. Hey, listen, dili lang ni para sa family ni doktora, maybe moabot sa ni sa inyong kisuhanong kinabuhi nga kamo niyan mawad-an yag mahal sa kinabuhi. Basig mawa mo simbahan. Ayaw. This is the time nga i-apply na to kung sa atong nadunggan. Malipay ko ni doktora, siya, ano lagi pastoroy, katong dito nihila ko, pero ni-remind na po kong, uy, Sunday school teacher, biya ka, katong sakto.
kung unsay atong gibasa, atong nadunggan, mao ang atong regardless God's law and His word, regardless the circumstances we face. Bisag unsa nga circumstansya ang atong maatubang. Number 1, although we don't know all the reasons why God allows suffering in our lives, dili nato makitaan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 to 11. We see some reasons. Number 1, unsay hinungdan, we see some reasons why God does allow suffering or tragedies. Kayo nga no, number 1, we can comfort others as we have been comforted. Kay pwede ta mag-comfort sa uban. Bisag na sa niagi ta sa pain nga through the process of time na day comfort po sa imuha. Muna ningon siya sa verse 3 and 4, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Bulahan ng Diyos, bisan ang amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang amahan sa mga kaluoy, o ang Diyos sa tanan paglipay. Who comforteth us in all our tribulation. Kinsa nagalipay kanato sa diha sa tanan natong mga kasakitan. Tanan. Dili lang usa, kundi tanan. Aron that we may be able to comfort them which are in any trouble. Aron kita mahimo sad sa paglipay kanila mga anaa sa bisan unsa nga kasamok, by the comfort wherewith ourselves are comforted of God. Pinaagi sa kalipay nga sa diin kita mismo gilipay sa Diyos. First, at times God allows us to suffer so that we can comfort others more effectively. Verse 3 and 4 bring that clearly. Those verses describe how God is the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort with ourselves have received from God. You have heard the saying, don't judge another until you have walked a mile in their shoes. Sometimes, it's easy to say, pero kung wala ka nakaagi sa ilang naagian, ayaw, dili ka kapanganti. Kung waagi ka nakaagi nga namatyan ka, dili ka kaingon, daghang kay. You have heard saying, don't judge another until you have walked a mile in their shoes. That old adage is pointing out that we really don't know what someone is going through unless we have experienced that same type of trial or sorrow. Yes. Nganong sympathize ko sila, makasimpatiya ko sila. Kaya nga naman, nakaagi man ko. Dili ka kayo ba? Ngano, gasa sa Ginoo, ngano sila Ate Merlin, halos-halos kada gabi naman dito. Kaya nga naman, nakaagi po sila, nga namatyan sa sila siyang lulapin na. Nga di lalim. And if we have experienced trial and sorrow, then we will be able to help others. We will know what's like to be in their shoes, to be in their situation. Nga, para makatabang sa maka-comfort sa kasilaha, nga, bisag sa presensya, pag-abot na mo dito, that was Monday morning. Tuesday morning. Yung kukid, tara, adto taliddo. Sa balay nilang. Tanaw na to kung sa'y plastada, tanaw na to kung saan na ba dito. Pagkabot na mo, nag-arrange sila sa mga pagkaon. Was looking for doctor. So, usually, gawas niya, hilak siya. Then, si Arian, hilak. Si Andrea po nihilak. Kami sa di Pastor Kidi, hilak sad mi. Kaya nga naman, kasabot mi sa ilang nagyan. Kaya nga naman, dito man migikan.
I lost my dad and it's sudden. And the least that I can imagine that he will be gone that day. Marang wala bitaw ka gaano imagine before I leave the house diri magkuato. Di pa ko kalimot tanaw pa siya gano diaw ana. Koy, nganong wala man diri ka practice kay gikan man kog MCC ato ga jogging or di ina sila diri mag-practice ba kay mutudlo ko sila ako day sige dad. Then lakaw ko kay dito man ko ilang Rose ato kay trabaho ko kay supposed to be mo apas ko sa mga asawa. Kaya madtuloy kong Saudi, so ngita kong trabaho. Then the next thing, mama called, tawagan niya sa Ate Rose, tawagan ni mama, ni Ate Rose si mama. Nagidala daw si daddy sa hospital, and I was, ha? Then my mama was like, Koy, si daddy, hindi mo, ano man? Ambot na unsa siya, gi-atake siya, gi-atake. Okay. So, sa akong mind, naharatos ito. Moto ni post ko nga, pray for my dad, nasa gidala sa emergency. For me, relax sa kay ko. I was thinking, basi gitabang ra si daddy di sa hospital. So anak ko, yang kaya lang pakusog, hinahinay lang ta. But pag abot ako di sa hospital, anak di ko pa si Jerry, si daddy, dito sa siya lingo. Talikod. Wala, man. Kid, daddy. Same. Lingo gyapon. Then, nidagan ko. Mawagin ako nakitaan dito. Wala na. Puti na kay si daddy. Ano siya sa hospital bed? Gihilot siya ni Nanay Willie. Gihilot siya. Nay, saan naman ni Nay? Wala na yung daddy. Paghikap na ko, bugnaw naman. Kaya bitang, waka ga-expect ba nga, ayaw pa man to ang among storya diri niya. Naman siya dito. Dito sunod, taon-taon, naabot si doktora. Pag abot ni doktora, gihilak siya. Si pastor, kadala kong dagang tambal, kay parehong may gunahuna. Nga matabang ba si daddy? Pero wala. Same experience last Monday night. First, tawag ni doktora sa kuha, naghilak siya. Pastor, tabang, si Adam na-discuss siya. Dok, niya, the word nga, I never forgot nga, murag wala na siya, pastor. Okay, okay dok, mag-pray mi dok. Motong, ni-chat ko sa GC. Since atong dawat na kung ito nga tawag, di ko mahimutang. Nagbasa ko sa Bible, ampo ko, basa ko sa Bible, di ko mahimutang. Galingasak ko ba? Sama niya. Ay, yuda. Dahil na nag-sense ako pastor, nag-sense ako pastor, kay ila ba kay i-confirm, katubitang na-pictures ni Adam ko. Okay. Chat ko ni Clyde. Picture Clyde, mayong gabi Ano si status ni Adam? Siya, pastor, pag ko kabalo. Pero according to la pastor, murag wala na, pero wala ko confirmation. Okay, sige. Tawag ko ni Danny, si Danny man ang pinaka Pag gadungog ko sa ambulance, anak ko, Dan, update ko Dan. Sige, pastor. Taod-taod. Siya kaya, pastor, nanak ko dire. Asa man ka? Nanak ko sa... okay, sige. Kasi status, siya wala pa ko naka-add to, pastor. Sige. Dayon, nanawag sa kuha. Strange kayo. Member na to, dali sa una nga, wala na nagsimba. Nawag siya, naghilak. Pastor, kabalo na ba ka sinitabo? Kabalo ko. Pero wala lagi, pastor, mo adtong ihapon dito. Dayon, kay burag wala na gid. Murag yapon. Unsa man murag wala unsa man. Okay, sige. Pag amping nga ayaw sige hilak kay ga-drive ka. Sige pastor, salamat. Pag ingon, Dan, unsa man? Sa pastor, wala na gid kuya Ada pastor. What kusog? Wow, kasabot. Nawad, ano kusog yun?
Kaingon nga, wa na gyud sir. Clyde. Clyde. Wala na gyud si Adam, Clyde. Siya mo ba? Kinsa nag-ingon, pastor? Si Danny nga naa dito. Tawagan ako si Clyde. Di man may magkasinabot sa ano kay ang iyang signal sa ano. First time nga nag-pray ming duha. Dayon tawag ko sa messenger. Dayon itawag ko sa landline. Ay di landline sa iyang cellphone kay ang ano dili man. Ina yang signal. Naghilakay ming duha. Lord, wa ko kabalo kung unsa imong plano. Kabalo nga imong ning gitukot. Pero Lord, ako Lord, kabalo ka Lord, naka-faithful yung aming simbahan. As a pastor, dili din na maro, pero anak ko Lord, sa doktor Lord, kabalo ka Lord, tanan nga bulaton, suportando na. Basta yung mga anak, hinilakay min doon ni Clyde. Yan ako, anong diagi day ko ato nga, namatay si daddy so that I can comfort din. Yan ako, that kung okay na si doktor, pastorihan niya akong mami, Dok. Dok, sorry ami. Wa na siya nihilak. Wa nasag ko nihilak po. Sa pastor, wala na gid siya hada pastor, papauli na. Ang ako lang hangyo pastor nga pwede ta makaserbisyo kada gabi. Wahay problema Dok. Suporta mi. Kung unsay need niyo Dok, just call us na arami. Sometimes, makaagita sa mga parang man, kita may mo comfort sila. Ang inyong presensya, every time mo-adto dito, dako na kayo na nga comfort para sila. And by the way, dili lang tayo magpakita dito nga during the haya. Ang pinakamingaw, and that's what my auntie told me, kanang wala na. Ningon siya, I was comforted by God and I could put the verse into action. God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kaya nga naman, wala may laing comfort sa tuwa ang Ginoo raman. Praise God and thank God for heaven. Praise God and thank God nga kung tanaw nimo on the other side of the coin nga at least ano na lang ba nga, wa siya ni dugay kay kung gipadugay siya nga, gastoryahan na ang mga sisters kay they are medically, man ni sila inclined siya. If ever nabuhi si kuya, unsa may siya nadako kita gasto. And this is true for every other situation in life too. Cancer, death, a close family member or dear friend, loss of employment, in a other number of sufferings, God may allow you to suffer so that you will be equipped to comfort others who are going through the same difficulty with the comfort you receive from the Lord. Yes. Kami nga ni Agi nga namatyan yes. Maka-comfort me kay nga naman ang maghatag na mag-comfort during the time nga nawa akong mami ug daddy ang Ginoo man. And the same sad nga comfort akong gihatag mao ra ipakita. And the same comfort nga ang inyong ipakita sa nga nawadag mahal sa kinabuhi, same sad nga comfort gihapon. And as you comfort others, you will find the Lord will continue to comfort and strengthen you. Nga sige kag comfort wa nakakabantay sa day gilig-on pud kas Ginoo. Number 2, we focus on the sufferings of Christ. Verse 5, for as the sufferings of Christ abode in us, kay miingon nga ang mga pag-antos ni Kristo nagadagaya dinhi kanato.
Sa samtang kaagi ang atong kalipay usab nagadagaya. Libutan na. Another reason God allows people to suffer is that we may more deeply appreciate the sufferings of Christ on our behalf. Para makano ka ba, grabe dito ang gihimo ni Jesus Christ, no? The first part of verse 5 refers to the principle found throughout the scriptures as it describes how the sufferings of Christ flow into our lives. Muna writing to the Philippians, the Apostle Paul pointed out, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sakes. Muna ingon sa 1 Peter chapter 2, verse 19 to 21, points at the same truth. For it is commendable if someone bears up under the pain and just suffering because they were conscious of God. But how is it your credit if you receive beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow its footsteps. Muna niingon siya sa Acts chapter 5, verse 41, we read that as the apostles left the Sanhedrin, after the being severely flogged because they had proclaimed the gospel, they rejoiced because they had been counted worthy of the suffering, disgrace for the name of Jesus. Hey, pila na ba sa tuwa diri nga nag-antos ta para sa ngalan ni Jesus Christ? Wala po eh. Nga maingon ka, ayog simba, maingon imong mama, imong papa, ayog simba, kay mo simba, kay ka, bantay lang ka. Pero kita, wa pataging ano eh. Nga para sa ngalan ni Jesus Christ, wa. Naapatay freedom every time na gusto ta mo simba, ta wala. Wala yung napugong sa tuwang. Our suffering identifies us with Him who is called a man of sorrows and acquainted with grief. Isaiah 53 verse 3, in truth, God uses our suffering for our good, to shape us and mold us more and after Jesus. And in the process to make us more aware of the suffering that Jesus underwent on our behalf. Nga para masabtan nimo ba kung unsay naagyan ni Jesus Christ, dili lang siya nga gasayon-sayon lang, kundi dili lalim ang iyang naagyan ngadto sa cross para bayaran nato niya ang atong mga sala. And in the process to make us more aware of the suffering that Jesus underwent on behalf, whatever suffering we endure should remind us of the suffering of Christ on our behalf, and it should remind us of His great love for us, that He would leave the glory of heaven for the stench of stable and life of suffering on earth. And number 3, paspasa sa oras, we rely not on our strength but God's. Kinahanglan ang atong kusog, dili ta magano sa atong kagalingon kusog, but gikan sa Ginoo. Muna naingon siya sa verse 8 to 10, for we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we were despaired of life. Kay kami dili buot mga igsoon nga kamo ignorante sa among kasamo kami abot nganhi kanamo sa Asia. Nga kami sa walay sugod gipilit labaw sa madaog, nga tungod ni ana kami nawad-an o paglaom bisan sa pagpakabuhi. Verse 9, but we have the sentence of death in ourselves. Apan kami nakaangkon sa hukom sa kamatayon dinhi sa among mga kaugalingon, that we should not trust in ourselves, but in God which raises the dead. Ningon sa Apostle Paul, sa tanan namong naagian diri sa Asia, wala mi nagsalig sa among kaugalingon. Kundi aron kami dili gyud mosalig sa among mga kaugalingon, apan sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay, who deliver us from so great death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Kinsa mi palingkawas kanato gikan sa hilabihan kadako nga kamatayon, og nagpakalingkawas diha sa iyang kang kinsa kita nagasalig nga siya mupakilingkawas pa kanato. A third reason why God allows suffering is described in these verses is to make us rely on God, not on ourselves. Wa gitay saligan, dili kita kasalig sa tong kaugalingon, sa Ginoo ra gyud. The apostle writes, we don't want you to be uninformed, brothers, about our hardships we suffer in the province of Asia.
where we're under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts, we felt the sentence of death, but this happened that we may not rely on ourselves, but on God who raised the dead. The Apostle Paul faced tremendous suffering. He faced riots, imprisonments, ridicule, lashings of his faith. He was shipwrecked, where he despaired of his life, of life itself. On top of this, he had physical problems. Yes, kung tanawin mo, pa siya physical problems, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and 10. He had a poor vision. May siya, nasa ang murag ano sa mata ba? He was small in stature, and that he was that with a thorn in the flesh. Sa iyang mata, nga naghangyo sa Ginoo, Lord, kuwaan lang unta ni. Which he speaks about in chapter 12. He writes how he prayed. He uses the word pleaded. That God would take away the thorn. He said, Lord, kuwaan lang taning thorn of the flesh. But God did not answer the prayer the way the apostle had hoped. Pero wa siya tubaga. Kung saan iyang gilauman. Instead, God answered the prayer with something better. God gave Paul and gives us the promise, my grace is sufficient for you. Ang akong grasya sufficiente para kanimo. For my power is made perfect in weakness. And the Apostle Paul found great comfort in that answer. He went on to write 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to verse 9. He said unto me, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Og siya mingon ngari kanako, ang akong grasya alang kanimo, akong kusog, gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa sa labing kamalapayon, ako hinuon nagahimaya sa akong kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo magpabilin. Nganhi kanako. Verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Busa ako nagakalipay diha sa kaluyon, diha sa mga pagtamay, diha sa mga kawadon, diha sa mga paglutos, diha sa mga kalisod tungod kag alang kang Kristo, kaysa diha nga ako huyang nan ako maligon. It was through his suffering that apostle learned to rely on the Lord alone. Wa siya ni salig sa kugaling kundi sa Ginoo. And the same is true in our life and mind. It is when we are to our weakest point that we realize the most accurately just how much we need the strength, comfort, and guidance of our gracious and omnipotent or powerful God. Suffering will often drive the unbeliever farther from the Lord, as that person blames God for their difficulties. Yes, kung unbeliever, ilang i-blame ang Ginoo, but suffering will drive the believer to the Lord. As we learn to rely on His strength in the weakness and suffering of our life, it is then that we realize that's the wonderful truth that His grace is indeed sufficient. Handle every thorn of life that we encounter. Dili ta magsalig sa atong kaugalingon kusog kung dili sa gahom sa Dios. The last, and I will close. Napakoy tulo unta pero wala natay time. Look at verse 11. You also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us, by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Pray for others as well as pray for yourself. Paminaw, kinahanglan mag-ampuay ta sa usag-usa. The third response to the various sufferings of our life is that in the last verse, verse 11, speaks about prayer. The Apostle Paul writes on him, we have set our hope that He will deliver us again,
That may also be prayer, that maybe we give thanks on our behalf for blessing granted us to the many prayers of many. No wonder in all of his letters, the apostle pleads, pray for us. Keep praying for all the believers, all the saints, all the time. Prayer is the greatest power that we have here on earth. Prayer links us to the power of our Almighty God. It is in the answer to the prayer that we are given the strength to bear up under the many trials, temptation, and difficulties of our lives. It is through prayer that we find grace to be more than sufficient for the unmeasurable thorns of life. Hey, kung dili ta magampo, wala gitay kusog. Balik yun ta. Ampo ta padayon. Amen? Mo ni siya'y mulinks. Maghatag sa tuwag strength every day. Nigatubang sa mga challenges, sa mga tragedies, kung walay prayer life. If your prayer life is stagnant, consider writing at some of your prayers. Writing forces us to think about our words, our thoughts, and feelings. Writing enables us to change our prayers for the same from the words that often flow from our mouth under deep expressions of gratitude and to adoration for God in prayer, as well as specific supplications in accordance with His will. Monang, hey, dili lang akong trabaho ang mag-ampo sa inyo usa-usa. Trabaho sad nato ang ampuan nato ang atong kay isig ka Kristohanon. Dili pwede nga si pastor lang mag-pray para sa inyo ha. Salamat sa inyong prayers kanamo. Apil sad nga atong ampo ang atong mga kaisig ka Kristohanon. Dapat, Lord, i-bless ang iyang trabaho, i-bless ang iyang negosyo, i-bless. Prayer. Kaya kung dili na mag-ampo, wow. Ano ninyo si Apostle Paul? Pray for us. Ampo mi. Sa kalisdanan nga naagian na mo. Yes, wala ta kabalo mga igsoon, lahi-lahi tagi atubang. Nga sige tag-pray sa atong daghan ta mag-pray sa atong kaisig ka Kristohanon. The more nga nagsige tag-pray sa itig ka Kristohanon, mas magaan sa pag-atubang niya sa problema kay nga naman daghan man ta nag-pray. Pero kung siya lang ang nagatubang sa iyang kagalingon nga problema, dili na to sa tabangan ng kampo, bugat yun na. Pero kung tabangan na to sa Lord, naasay nagian, siguro wako kabalo kung unsay nagian niya problema sa negosyo karon, basig naasay nagian sa iyang trabaho karon, ayaw bisag kalimti Lord, tabangi sa proteksyonista, basig nasay biyahe karon, kanindot anak. Dili lang, iapilog pray ang iyang mga anak, tanan. Hey, kung mobalik tag-ampo, usag-usa, sa matag Kristohanon, lahi. Nga no mangluod ka sa imong kaisig ka Kristohanon, unang-una, wa man kay ampo-ampo niya. Muna, ang imong makita niya, ang dili maayo, iampo gani, di ba, mawa ng dili maayo nga espiritu nimo, niya. Ang imong makita niya, bro, sama ni siya, sige kag panaway niya, utro po ka. Nga no, kaya nga naman, wa man kay ampo-ampo niya. Pero iampo gani, di ba, mausab ang imong pananaw niya. Wala kay makita nga apan. Mingon ka, bitaw no, grasya ram sa Ginoo. Yung anak mo sa ko sa una, muram sa kog bata, muram sa kog ano, niya ako ding, una, grasya ram ni sa Ginoo. Pero iampo ni mo siya, ay atot na lang na siya iampo. Mas gaan. Ampo, balik daw ta. Pray ta sa gusa-gusa. Schedule daw every day lahi ang imo ampo ang taga-Baroy ampo nimo. Kinsa may taga-Baroy pastor? Sugod ka dito kang Ma'am Agnes. Sunod dito kang ilang Ma'am Elaine ug kang Sir Aljon sa ilang negosyo sa ano. Dayon nigabot nimo naa diha ang washing ano nila Pastor Kidding nga nagpuyo silang Russell silang ano diha. Dayon sunod
muliko ka dire sa ilang naa dire si mga sinagula, brothers and sisters, daghan na sila diha. Dayon si Ma'am Tamparong og si iyang anak, si Chabing. Nigtabok nimo sa pikas, naa diha sila, nigsulod nimo sa Tunyo Village, naa silang Kuya Job diha. Ning nimo naa silang Ma'am Ging, dayon ning adto nimo sa naa silang Ma'am Ann, naa sila Sir Jerome, dayon ning adto nimo sila Christian, dayon si Tungbunti, si Bing. O sa baroy palang daan, ayaw ko ging nadili ka makahurot og isa ka oras. Alang-alang pag-ampo nimo, Lord, ampo. Purang kang nangaji, dili pangaji. Lahi ang pag-ampo. Buti ampo nimo, Lord, tabangi si Ma'am Agnes sa iyang ingani ha, taga example, tabangi si Ma'am Agnes sa iyang pagka-maestra, Lord, mubiyahe siya, kuyog sa iyang anak, kung kisa may muhatod. Then nag-praise mi Lord, nga iyang bana nga makabalik og simba, dahil sa iyang mga igsuon po, o kabalo nga nung ang uban asa na karon, pero Lord, ga-pray mi nga padayon siya balik simba. Di ba, dugay? Mingon ka, Pastor, wa man ko'y ampuy, dagang kita gi-ampuy. Wa lang kay panahon. Mo nang sa tubod, samot. Perting daghana. Pag abot pa lang nimo diri daan sa compound, then lahos ka diya, dito ilang Rian, dayon dito ilang pag abot pa lang nimo sa Merlin's itiri, perting daghana nila ampo diya. Dito di kalahos kailang preacher ko, dito din kailang Ate Bibi Alma, dayon balik ka dire ka sa baybay agi, balik di ka, then dilang doktora, dayon agi ka dire ilang Ate Bambi, dayon ilang Kuya Ruby, dayon dito sa mga kaluha, dayon memorize ako na dalan-dalan. Dayon human nimo sa tubod, laos ka dire sa dayon balik ka dire sa tubaran ka agi, ilang Liloy, dayon dito ka laos ilang si Kong, yang asawa, hapit na mga anak. Dayon, dre na po ka, agi na po ka, si Kulot, yung papa na dito sa abroad, dayon, kadagan. Kuwang ng, balik daw tag-pray. Pray daw tag-balik. Pray ta sa gusa-gusa. Kung dili ta mag-ampo sa gusa, Clara, asa ka? Tukara daw ang bawda ni. Chubi kabalo ka nang kanta dili. Kisi kabalo mo kanta bawda ni. Sa inyo kaluha. Kisi kabalo mo kanta. Angel, kisi kabalo. Pronto. Kisi kabalo sa inyo. Do it. There are moments on our journey. Kana ba? Balo. Di mo kabalo? Ako'y magsulo ron. Dili. Ay, kabalakan na ako'y lyrics dire. Nakadire. Samtang kanta, iduko inyong ulo. Then, i-ano nyo wordings. There were moments on our journey, following the Lord, when God illumines every step we take. There were times when circumstances make perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. But
questions have no answers, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There were days when clouds surround us as the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget Basig na may gusto yan po sa ginawa tayo Arin di sa tubangin na Lord, wa ko kasabot sa mga gitugot nimo karon ano si padayon. Lord, wa kay lain na Lord kundi ko mosalig yapon sa imo. Dali sa tubangan. Na Lord, wala ko Lord mo pray gyapon kinimo. Ikaw ra gyapon ako gisaligan sa mga pagtugot nimo ni kinabuhi Lord. Kay wala mi nasayod kung unsa man. Why don't you come and say Lord, lift your eyes ikaw ra gyapon ako pasalamatan. Ikaw ra gyapon. And believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee. There were moments on our journey following the Lord where God illumines every step we take. There are times when circumstances make perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answers, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds it
eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. Lord, wa mi kabalo. Ungod sa gyud ang imong plano. Pero mo Lord, mubalik migdayeg kanimo. Mubalik mi og pasalamat ihapon kanimo. Na yung mga butang di na mo masabtan usahay, Lord. Pero imo man gitugot. Pero salamat, Lord. Nga pwede mi mo ampo nimo diha nimo. Salamat sa sustaining grace imong gihatag. Salamat sa strength ng imong gihatag. Salamat, Lord, sa comfort nga gikan diha nimo. Sa mga namatay na mo. Kabalo ka, Lord, dili lalim para sa mga. Sa mga mahal na mo sa kinabuhi, Lord, nga namatay. Mo din ni akaagi mi ato para. There will be a time nga kami sad mahimo sad mi nga comfort para sa uban. Busa, Lord, sa church, ang kasubo ug ang kamingaw among gibati, Lord. Pero salamat, Lord, gatino na rin ang imong pulong. Muagi mi ani mga butanga. Para kami mahimong comfort. Dahil masabtan sa namo, Lord, ang imong sufferings dito nga mas grabe. Dahil ikatulo, Lord, dili mi mo rely sa among strength kung dili ang among kusog diha kwaon na po sa imo, Lord. Pray na mo, Lord, padayon o bless tigay kusog. Family nilang doktor, strengthen her. Kabalo ko mingaw ang mga memories nga ilang magian ug ma-treasure tabangi sila. Kuyog ni Arian, ni Clyde, ni Bobby, ni Andrea, ug ni Shelly, Lord, ang wife, especially kang Shelly. Continue nga, tagaan niyo siya kusog. Pray na mo, Lord, for the remaining nights, gamita mi nga magwali, daghan pang makadungog sa Tuesday. Hangtod, mahatod na mo siya sa lubnganan, Lord. Para rest siya. Tagay, kusog padayon physically. Sila, family, sila pirmi ang nabilar. Salamat sa mga church members, ngini sampatiya. Salamat halos kadagabi na sila dito. Salamat sa ilang presensya, silang tabang. I pray lang, Lord, na matag-usa sa mo. Strengthen me. Strengthen us. Salamat, Lord, sa imong pulong. Every time na di may kasabot, every time nga na mga ingani gitugot ni mo, Lord, mubalik ra gyud mi. Amo ra gyud ipiko ang among tuhod. Muampo ra gyud mi diha nimo. Mga hayo mig padayon og kusog nimo. Bless padayon nimo mga katawhan. Bako kabalo kung unsa na pod nga ilang mga tubang karon nga semana sa ilang trabaho, challenges, Lord, tabangi sila sa ilang mga negosyo, ayaw sila pasagdi. Salamat sa protection niyong gihatag, salamat sa peace, salamat kay Lord. Pabalik kami niyang hapon, kuyog sa imong kalipay, kadagaya. Gidayeg ka na magipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay, church, nagyapon tayo service niyang gabi 7:30, yapon tadok, no? 7:30. Dayon, yes, you can go and continue nato to pray. Dayon, ugma sa gabi last night. Dayon, Tuesday, alas 9 sa buntag. Diri ang last nga, dayon, dito ta, pray ta nga, dili
mag-ulan para maayo lang ang tiyempo. Bahalag init, basta di lang ulan. Kay lisod kayo maglubong nga ulan. And pray na to padayon, comfort nilang doktora, ilang family. And salamat sa inyong padayon nga prayers. And unyang hapon, balik. Pastor Kidi will be preaching and preachers meeting taon niyang hapon para sa unsay buhaton nato para karong Tuesday, unsay mga traffics and everything. Dayon unsa pa mga programs set up nato daan para dili ta mag-cramming. Okay? Manindog ta. Ready, read. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagigilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, ug sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagusulayan nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga Mahimo nako nga mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawadan og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make way prosperous, and then thou shalt have good success. Amo yung Kuya Pastor saying, thank you for coming. Ayaw kalimti, kumusta kang doktora? Ingna na nga, ano to sa iya ha, sa ilang pamilya. Salamat kayo, to God be the glory. Natin mga bisita sa